Sa simpleng rekado nga lang na 'to, naku talaga naman na mas pasasarapin nito ang inyong kinamatisang manok. Umpisahan na natin 'to. Unang gagawin dito, isisir muna ang manok. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Painitin lang ang mantika. Pagka ganyan na nga yung itsura ng bula nito sa wooden ladle, ibig sabihin sapat na yung init nito. 1 kilo pala itong manok na ginamit ko dito. At para maayos nga ang pagkakaluto nito, kalahati lang muna yung saglit ay piprito dito. Takpan pero may bahagyang singawan para naman hindi magtalsikan yung mantika kung saan saan. Nasa mga 3 minuto yung pagkakaluto nito bawat panig. Balibalik ka rin hanggang sa kulay golden yellow na nga yung pagkakaluto nito. Mas masarap talaga ang pagkakaluto. Pagka ganito na bahagya mo ng pinagmamantika ang balat ng manok. Yan. Pag ganyan na yung itsura nito, pwede nang hanguin saka na itabi. Ito namang natitirang kalahati ng manok, ganun din na lutuin hanggang sa magkulay golden yellow na nga ito. Yan. Pagka ganyan na nga yung itsura nito, pwede nang maggisa. Maglagay ng pinitpit na luya. 1 piraso lang to. Agad nang isunod itong bawang. 1 buong ulo pala to ng bawang. Halu-haluin lang at pagkaamoy na nga yung bango nito, ilagay na yung sibuyas. Ilagay na rin yung mga bahagyang napritong manok kanina. Patuloy lang ang pagigisa hanggang sa maamoy na rin yung bango ng sibuyas. Tandaan lang na kung gusto ng masarap na pagkain, kailangan talaga dito yung may tiyaga sa pagluluto. Ilagay na ang kamatis. Bali, 2 tasa lahat to. Sakali lang pala na walang sariwang kamatis, pwedeng pang substitute dito yung tomato paste. Sa 2 tasa ng sariwang kamatis, 2 kutsara naman ng tomato paste ang katapat nito. Timplahan din ito ng 3 kutsara ng patis. Takpan, saka pa ito lutuin ng 5 minuto. O kaya naman ay hanggang sa mapalambot ang mga kamatis. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Matapos nga ang 5 minuto, yan o, malambot na ang mga kamatis. Ligis-ligisin lang ng ganito para naman mapalabas mabuti ang katas nito. Ngayon, pwede na maglagay ng sabaw. 4 na tasa ng tubig lahat to. Para sa talagang masarap na pagkakaluto nito, dapat ang dami ng tubig, kapantay lang talaga ng mga rekado. O kaya naman ay bahagya lang talaga nakalubog ang mga rekado sa tubig. Pakukuloyin ito, kaya ilakas na ang apoy. Ito na, yung talagang mag-aangat ng sarap nitong ating kinamatisang manok. Yes, sa paglalagay nga lang nitong kamote, ang inyong sinabawan, ako talaga naman, manamis-namis, napakasarap. 200 grams lahat to, itong kamote. Pero 3 piraso lang muna ilalagay ko dito. Takpan hanggang sa kumulo. Pagkakulo, patuloy pa itong lutuin ng 15 minutos sa pinakamahinang apoy. Matapos nga ang 15 minutos, check na ang karne kung napalambot na. Yan na oh, napalambot na nga natin yung manok. Napalambot na rin natin itong mga kamote. Ligis-ligisin na ang kamote. Lahat na yung 3. Nang sa gayon, manamis-namis ang lasa ng sabaw at medyo mapalapot din ito yung sabaw. Timplahan na ng chicken powder. Optional to, sa may ayaw, huwag na maglagay. Ngayon, pwede nang ilagay itong lahat ng natitirang kamote. Takpan hanggang sa kumulo. Saka pa ito patuloy na lutuin ng 10 minuto o kaya naman ay hanggang sa mapalambot na mga kamote. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. At pagkatapos nga ng 10 minuto, yan na oh, napalambot na natin ang mga kamote. Ito namang sabaw, gusto ko yung ganitong lapot lang. Para naman sa iba na gustong mas malapot pa, magdagdag na lang ng liligisin pang kamote. Ngayon, pwede na itong tikman. Para naman maihusto yung lasa. Kanyama na. Sangkapan na ng siling labuyo. Ito namang mga berdeng sili, pinagpipit-pit ko muna to. Bago ko pinagputol-putol. Gusto naming gulay nito, ito talagang repolyo. Buhat nga pala ng malaman namin na napakasustansya pala yung gitna ng repolyo na yan. Di na namin yan tinatanggal. Nagustuhan nga namin yung lasa nito, itong gitna ng repolyo. Manamis-namis na malutong-lutong. Pagkalagay nga ng mga repolyo, lutuin ito ng mga nasa 2 minuto na lang. O kaya naman ay hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto ng mga gulay.
Gamit dito yung pinakamalakas na setting ng apoy. Shoutout din pala kina Bike Tayo 7055. Salamat sa panunod. O yan o, may kaluto ta na. O ready to serve na to.